Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major tidbit, and the topic for this video is ICI magkakasuhan na, Villanueva ligtas pa ba? Well, we expect this kind of action naman because that's the mandate of the ICI. They have been meeting a lot of people and investigating for the past almost 2 months. So the output, I think, is very welcome. So we can work on them as cases already. Target is really by November 25, we will have cases in the Sandigan Bayan already, or filed with the Sandigan Bayan by November 25, hopefully. Ayan ang sinabi ni Ombudsman Remulla regarding the findings submitted by the Independent Commission for Infrastructure para sa 6 na nirekomendang kakasuhan. Those being the embattled former DPWH Undersecretary Robert Bernardo. Maynard Ngu and I are close friends, and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15% of the total amount of the projects indicated in the list. Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Yusek Olivar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Senator Joel Villanueva. Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years hindi ginagalaw. Na for almost 40 years hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan ko. Now you see with your own eyes. Senator Jinggoy Estrada. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. Resigned ako Bicol Party List Representative at dating House Committee on Appropriations Chairperson Zaldi Co. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The Chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Chief Audit Commissioner Mario Lipana. Pero wag na rin po tayo maglukuhan. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay GOA Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay GOA Commissioner Lipana. At former 2nd District Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. Yes, Mr. Speaker, it is meant for intelligent fund, Mr. Speaker. Mr. Speaker, bakit may intelligence funds po ang MMDA? Mr. Speaker, my dear colleague, ang Metro Manila Development po ay part ng MNAT na kung saan NTL FCAC. Opo, bahagi po ang Metro Manila Development Authority. Nirekomenda ng ICI ang mga kasong plunder sa kanila dahil sa mga sistema ng kickbacks, obligations at parking fees na nagsilipa na at na-uncover matapos ang preliminary investigation o interim release report ng ICI. Pero one thing sparks most interest. Bakit sila lang? Bakit wala si the man who cannot be named? The former House Speaker Bonjing Tambaloslos Martin Romualdez. Matatandaan humarap si Martin Romualdez sa ICI pero isang beses lang yung mga nasunod na appearance niya.
determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. So yung si Representative... Nirequest niyang i-postpone dahil nga sa health issues. Baka kasi magkaroon na ng neck braces sa susunod na hearing at investigation. O kaya, wheelchair naman, di ba? Or crutches para, you still look tough while also being disabled. Or differently abled. Nawang sinasabi naman kasi na bakit hindi si Romualdez ang kasama sa mga finailan ng kaso, sinabi ng Diskaya kasama si Zaldico at Romualdez. Tapos next time sinabi nila hindi naman talaga nila nakausap ng direkta sila Romualdez at Zaldico. They just, some people use their names at ang kanilang opisina to get some kickbacks or again, parte sa mga substandard ghost flood control projects. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ang sabi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, magfa-file siya ng mga complaints laban sa mga sangkot sa flood control project anomalies sa mga findings na nakuha sa Bulacan at Oriental Mindoro. Overrated din daw kasi ang plunder. Ang ifa-file niya raw is kaso ng malversation of public funds, bribery at falsification. Walang plunder. Maybe graft pero definitely walang plunder cases na ilalaban. Kasi nga, mahirap patunayan ang plunder cases kasi walang nakukulong. Have we not learned from PDAF scam or Kuratong Balileng or whatever? And yung mga charges po, ano-ano po kayo? Corruption. Corruption related. Bribery, indirect bribery, malversation, falsification. Yan, maraming rito. Maraming involved dito sa mga kasong ito. Kasi nga, ang iniisip lang namin, kung sasama namin, pati yung mga, kasi may kasabihan dito, may sinasabi nga, hanggang janitor daw ng district office kumukuha ng pera eh. Plunder is overrated. Through all these years, I think there's only been one conviction for plunder. That's why we are looking at other crimes that are easier to prove. Because plunder nga is overrated. It is it's full of holes already. And all the jurisprudence about plunder has just explained that it's very hard to pass the test. Now, in another but also same news, gusto buhay ni Ombudsman Remulla yung dismissal case ni Senator Joel Villanueva dahil sa pork barrel scam na in-order ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016 dahil hinatulan niyang guilty of grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of service. Removed from office, or there was a decision to remove him from office and to disqualify him from public service. Dapat kasi yan, yung decision na yan, pumasok sa COMELEC. Di ba? Dapat gano'n na mangyari dyan. Ang tao nag-commit ng murder, na-convict siya. Yung ba, pwede pa mag-bail yan? O pwede pa ba? Hindi na dapat, di ba? Dapat kulong na yan. Ngayon, pag ganitong grave ang allegation, kahit administrative yan, dapat dyan, ang presumption mo, magbabago na. Wala na presumption of innocence pagka naka-decide ng ombudsman, di ba? Yun ang problema. Dapat dyan, ay magising-gising din tayo na hindi pwedeng upuan ng kaso. Kaso nagulat si Remulla kasi nag-drop agad ng post si Joel Villanueva. Ang sabi ni Joel, na-reverse na yung desisyon ni Conchita Carpio Morales noong 2019 pa. We were surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi ko din gagawin ko so discount na siya. So, it's a surprise secret decision. Nobody was raising the issue before. Someone will never get quiet throughout the years. Congressman Martinez never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Well, harassment is not harassment. It's something that everybody thinks it is still valid, but it turned out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman pag-publish siya, hindi rin nabas, nobody know about it.
Kahit sa secretaries mo, hindi nila alam yan. If it is not a they will be the bus. So don't you call that a secret decision? Hindi kasi sinunod ng Kongreso, both leaders of the House at Senate, sa pagpapatanggal ng most of the people na sangkot sa PDAF o pork barrel scam, which included Gringo Honasan and Joel Villanueva for the House. But in 2016, when you ordered his dismissal, the Senate refused. And should the Senate have followed? Well, they should have. Otherwise, everybody wants to be a senator, and because of any infraction of the law that you commit, you will still remain senator. The Ombudsman ordered a senator's dismissal. Hindi sumunod ang Senado as a body. They all cooperated as an institution. Anong naging epekto noon sa atin? Well, we are the laughingstock of other countries because we don't know how to enforce our law. We don't know how to implement the decisions that are spawned from legal proceedings. So bakit hindi natin alam na naabsuelto pala si Joel? Internal memo lang ba talaga yon? And bakit hindi pinagkalandakan ni Villanueva nung sinabihan kang absuelto ka na or absuelto ka na sa mga kasong kinakaharap mo, which would be something you would want to profess everywhere? Kasi nga again, maraming mag-iisip. Meron bang backroom dealing na ginawa? Meron bang backroom dealing na nangyari? Bakit hindi mo sinabi? Bakit tahimik nila itong ginawa? Bakit hindi alam ng even ombudsman natin ngayon? Kasi kung inosente ka nga naman, you will scream to the top of the world ang pagka-absuelto mo. Pero hindi mo ginawa yon. Bakit? Kasi ayaw mong masilip yon ng tao? Ayaw masilip ng media kung anong nangyari? Na yung dismissal order mo okay na pala, hindi na pala kailangan. Tapos magugulat ka na lang, dismissed pala. Ang sabi kasi ni dating Supreme Court Justice Carpio, kung sikreto at hindi nakakapag-appeal yung nag-file ng kaso laban sa kanila, pwede niya pang buhayin dahil sa due process. And that's part of the thing that really screams na even if na-reverse yung decision mo, pwedeng i-appeal yon. And if hindi nalaman nung nag-file ng kaso laban kay Villanueva na absuelto na pala siya, pwedeng buhayin ni Remulla yon basta mag-file lang ng motion for reconsideration or appeal yung nagkaso kay Villanueva. I think the factual situation should be clarified. When you promulgate a decision, you have to attach your decision to the rollo. Every case has a rollo. And if it is not attached to the rollo, then it is not really promulgated. It's still a draft. So it must be signed and promulgated properly, attached to the rollo. The rollo is open to the public. The media can consult. It's a very high profile case. They should have followed up and find out whether the rollo contains a reconsideration of the decision. If it is not attached to the rollo, I believe it's not valid. It's not properly promulgated. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Remember the Rica. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.